May nag-comment nga sa atin dito 4 days ago, sabi niya dito may peki rin bang Epson 5290? May napagtanungan kasi ata siya kasi daw 5 days lang daw ang warranty. Shoutout sa'yo Daniel at mga tropa, kahit papano naman wala pa akong nakikita na mga peking Epson printers. And kung meron man mga fake na ganyan, siguro ito yung mga tipong mga refurbish. Ano ba yung mga refurbish? Maaring ito yung mga luma na stock or yung mga hindi na benta or maaring ito yung mga ni-repair. May mga ganyang uri kasi ng refurbish. Yung tipong lumang-luma na stock or hindi na benta or yung iba naman na refurbish, ayan talaga yung mga nire-repair na. Yung galing sira tapos pinalitan lang ng konting printer head and ayun, or kung anumang repair yung inabot. Kasi dati mga tropa, meron akong nabili na gimbal, yung parang pang balance ng mga camera natin, and nakalagay dun sa title nung pinagbilhan ko, refurbished gimbal. And tinanong ko kung dati ba siyang sira, ano yung naging repair na. Sabi nung seller, eto lang daw yung mga luma na stock na hindi nabenta tapos parang medyo pace out na. At ayun nga yung sinabi sa akin. So ulitin ko, meron kasing mga ibang uri ng refurbish. And eto makikita nyo naman dito sa Google kung anong meaning ng refurbish. Eto yung parang ginawang bago ulit, maaring ni-repair or nilinis, 'di ba? So kagaya nga nung i-share ko nga sa inyo na idea, dati bumili ako ng gimbal. Eto yung pang-balance ng camera para stable yung pagkuha ng video, and nakalagay nga doon sa pinagbilihan ko, refurbish yung gimbal. And tinanong ko kung anong repair yung nagawa na. Sabi nga doon, eto yung mga lumang stock lang na nakatambak na ginawa lang nilang nilinis or para ibenta ulit, and as in good as new nung natanggap ko yung gimbal na yon. Pero syempre hindi ko na maipakita sa inyo, binenta ko kasi yun eh. Medyo mura kasi talaga yung kuha ko noon, parang mga around 7,000, and nabenta ko siya ng mga 11,000 pa, to tell you honestly. And kagaya nga nung sinabi ko, ito yung content natin. Sabi nung nag-comment, sabi ni Daniel, meron daw bang peking Epson 5290? Ayun nga, sa tingin ko walang mga peki niyan, maliban na lang siguro kung makakabili ka ng mga refurbish or yung pinalitan na yung mga printer head. Ang alam ko na merong peke ay pagkadating sa mga ink, yung binibili natin ng mga Epson 003. Kaya naman mga tropa, gumawa ako ng video kung papaano nyo makikita or manonotice yung peking ink ni Epson printer natin. Pero bago natin i-continue etong vlog natin, price check muna tayo. Dito sa Lazada, ang pinakamura na nakikita ko dito na Epson 5290 13,650. And kahit papaano kung makakakuha ka dito ng voucher, makakatipid ka pa. Gaya ko nga, 11,000 ko lang nakuha yung aking Epson 5290. And dito naman sa Shopee, ang pinakamura na nakikita ko etong 13,495, diba? Pag may voucher ka pa, mas makakalas ka pa dyan. Baka mga 12,000 or 11 something mo lang din siya makuha. So kagaya ng sinabi ko, ang karamihan na peke na makukuha mo dito kay Epson ay yung kanyang mga ink. So nakikita nyo naman dito sa screen natin, tunay kuno, 89 pesos lang. Kung may isip ka or may utak ka, ang original niyan mga tropa 300 plus, 'di ba? So, do the math mga tropa kung iisipin mo na kung mura ay original, and wag nyo rin namang isipin kung mahal ay original kasi baka ginogoyo ka lang niyan. Kaya dito sa YouTube channel natin, lagi tayong may price check para alam nyo yung presyo ng mga materials na binibili ninyo. Kaya mga tropa, I highly suggest na bumili lang kayo talaga sa mga lehitimong seller ng mga inks or ng mga printer natin. Eto no, kay Epson mismo 300 yung original mismo mga tropa. Basta mga Lazada Mall, ayan, legit na mga seller yan kasi may mga penalty yan kapag nagtitinda sila ng peke. Pwede nyong isumbong or pwede kayong mag-feedback sa DTI na kapag Lazada Mall or meron kayong nabili na peke, talagang mape-penalty sila dyan. At syempre kahit papano, ma-refund mo yung iyong payment. At mabalik nga ulit tayo dito sa comment neto ni Daniel. Sabi niya nga, may peki rin bang 5290? Meron nga daw
daw siyang napagtanungan kasi nga daw 5 days lang ang warranty. Usually mga tropa, kapag bibili tayo ng mga equipment or kahit na anong mga gadget, ang mga warranty niyan ay 1 year or up to 3 years. Pero syempre usually yan ay 1 taon lang. Bakit ba? Bakit 5 days lang yung warranty kung saan siya nagtanong? Kasi mga tropa, merong mga tao na nagre-resell. Yung tipong bibili sila sa pinaka-distributor tapos ibebenta nila. Syempre kahit papano yung nagtinda or yung nag-resell, parang mapalagay lang yung loob mo. Nagbibigay sila ng 5 days warranty, 7 days warranty. Kasi yung 1 year warranty na yon, dun yon sa pinaka-binilihan nila or sa mismong distributor. Mga tropa, kaya napakadaming ng uuto dito sa printing natin. Syempre once na etong mga printer na to na kinonvert mo na into pigment ink, talagang wala ng warranty. Kaya kahit papano medyo mapalagay lang yung loob mo, bibigyan ka ng mga tao, kung sino mang Poncio Pilato, ng warranty kunod dahil dun lang yon sa shop nila, kung sino yung naging reseller. And kung hindi mo naman i-convert, kaya 5 days warranty lang siguro yung nakukuha mo, para kahit papano wala na silang hawak sa'yo. Yung tipong wala na silang accountability sa'yo mga tropa. Parang syempre bumili ka na dito, 5 days bibigyan kita para mapalagay lang yung loob mo na sa amin ka bibili, pero iba yung presyo, di ba? And kung sa mismong distributor kayo bibili, 1 year talaga, or syempre may mga ibang gadget na up to 3 years pa mga tropa, yung mga warranty, di ba? So ano ba yung point ko? I highly suggest na bumili ka lang talaga sa mga lehitimong seller or lehitimong distributor, yung mismong distributor, doon ka lang bumili, wala nang iba. At ilalagay ko sa mga description ng mga videos ko kung saan kayo pwedeng bumili ng mga quality or mga legit talaga na product dito sa ating printing business. Inuulit ko sa pagkakaalam ko kung bakit 5 days warranty lang yung ibinibigay. Siguro yung napagtanungan mo ay reseller, di ba? So ano nga yung mga reseller? Ito yung bumibili sa mga lehitimong distributor, tapos pinapatungan nila ng sobrang lalaking presyo. Bibigyan kayo ng kunyari na only support, di ba? So in short, inuuto ka lang yan. Diba? So mga tropa, huwag kayong magpapauto. Research is the key. Kaya bumili lang talaga sa mga lehitimong distributor, kagaya ng mga nilalagay ko sa description na link, para kahit papano hindi kayo maligaw-ligaw or kung saan kayo makabili-bili. Diba? Kasi baka makabili ka ng Epson 5290 na 20 mil. Pero mga tropa, nakikita nyo naman 13,000 something lang. So ayun lang yung nakikita ko na point kung bakit 5 days lang yung warranty na yan. And when it comes nga sa mga peki na printer ni Epson, so far wala pa akong nakikita. And kung meron man, ayan yung mga tinatawag ng mga refurbished na mga printer, maaaring ni-repair, pinalitan ng mga sablay na printer head, kaya medyo malalabo na yung print nila, yung mga China na printer head, may mga ganyan, di ba? And dito na natin tapusin yung vlog natin. Hopefully meron kayong natutunan a thing or two dito sa ating channel na to regarding when it comes nga dito sa kung merong peke na mga printer. So kung hindi pa kahit papaano kompleto yung mga nabanggit ko, siguro magtanong ulit kayo, i-comment nyo na lang dyan sa ating comment section para kahit papaano masagot ko ulit. So ayun na lang. And mga tropa, to tell you honestly, kahit papaano hihingi ako ng suporta sa inyo dahil hindi na tayo affiliate dito sa Lazada dahil nire-required na ng BIR, and ayokong ma-hassle kaya hindi ko na i-rehistro. Baka kahit papano naman maklik nyo yung subscribe button, or kahit papano bumili kayo sa mga links na bago kong ilalagay dyan, or pwede kayong mag-join dito sa ating YouTube channel. I-click nyo lang yung join or i-click nyo yung thanks button para kahit papano naman, di ba, masustain natin etong mga vlogs natin at kahit papano marami pa tayong matulungan din dyan. And give and take lang din tayo, no, para medyo ganahan pa rin tayo dito sa pagbablog natin kahit na nawala na yung affiliate natin sa Lazada, 'di ba? So, ayun na nga, dito na natin tapusin. Like, share, and subscribe. Hinihingi ko lang yung konting kahit papano na pag-subscribe nyo dyan. At lagi kong sinasabi, huwag magpapauto. Bye-bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan. Di lahat ng nagpa-hype siguradong totoo.
Epal at Bolero, dami ng tulad nila sa anywhere I go. Huwag masilaw sa makintab na tali, kahit alok ay gold.